Morning mga ka-tour, tayo magkape. Check ko muna kung may langaw. Baka may langaw na naman ito. Busit. Walang kape yan. Ay, walang langaw. Walang langaw. Di ba walang langaw? Wala na pa ito ko kasi sa Facebook. Tara na mag-kismis, chikahan. Mag-kismis, chikahan. Basta maingay kasi. Baka makaalam. Hindi kasi naalala ko lang. Ngayon kasi parang naging sikat sa mga Facebook ang mga bully. Ang hirap talaga pag may bully. Pero sa ngayon kasi, kahit naman noon, para sa akin, hindi lang naman yan sa school, hindi lang ang pagbubuli, lalo na sa company. Sa company, meron din mga bully-bully, oo, kabuisit, sarap kutusan din pag nasa mga trabaho. So, dumating, na-experience ko kasi dati, first job ko talaga yun. First job kong trabaho yan. So, pagpunta ko dyan, siyempre hindi pa ako alam kung paano gawin lahat. Buti na lang, mabait yung mga nagiging leader. Leader na supervisor, yun. Nag-aasikaso, natuturo kung paano matapos ang trabaho, yung mga ginagawa. So dahil, syempre, may mga nakakatabi kang mga bagong company din, mga katrabaho, o nakakasama mo sa isang line. So para kayong isang group ng pagtatrabaho. So dumating sa point na, sila kasi na nakasama ko, medyo may mga matagal-tagal na doon sa company. So dumating sa point na sila, magkakagrupo, o mga kasama sa isang kwarto. So sila magkakasama talaga. Siyempre ako, bago pa, hindi talaga ako tinuturuan. Hinayaan ko lang kasi itatanong naman ako supervisor. Kasi paikot-ikot naman ang mga supervisor, so nakakapagtanong-tanong ako nun. Tapos dumadating sa point na pag break time, wala ka rin pakialam. Dead mo. Siyempre, hindi ko pa alam yung mga unang oras ng break time. Basta busy lang kapag trabaho, pagawa. Sila nagtatakbuhan na sa break time. Mga tipungal yan. Siyempre dati, kaka-burden sa mga trabaho dati. Kaya hindi ako marunong talaga. First job ko talaga yan. So, dumadating sa point na kakain ako din minsan sa lab, parang sa loob lang ng locker. Doon ako nakain dati. Tapos dumadating sa point na after namin pagkain, natutulog. Tapos after ng break time, may babangon lang sa akin na tapos ng break time. Pasok na ulit ako sa loob. Dumating sa time na naging panggabi agad ako. First job ko yun, naging panggabi na ako. Ang ending, mas mga nakakabuisit ang nakasama ko. Mas kung medyo okay sa umaga, dating sa gabi, nagpungal, sarap putusan, yabang. So, uso talaga din sa mga company, pag nagtrabaho ka, ang dami rin mga ganyan, nabubuli. Dumating sa point na, dineded ba lang ako. Hindi man ako nang pasal ako upo. Basta ang ginagawa ko, lahat ng tanong ko, lahat ng problema ko sa pagtatrabaho. Yung nalapit ako lagi sa supervisor. Sa kanya, lagi ako natatanong na hindi alam ng supervisor ko na mayabang yung kasama ko nun. Hindi alam. So, dumating sa point na, siyempre pang gabi, break time, hindi ko rin alam. First time ko pa nga, hindi ko alam. Sobrang busy ko sa pagtatrabaho. Yung pala, nag-alisan na. Pagting ko, wala na akong kasama. Sabi naman, natulog na lang ako, hindi na ako kumain. Ang nakakabuisit, nagising ako sa break time. Yung supervisor ko na ang gumising sa akin. Nakakatabi ako bumangon, kaya umaga na. Hindi sinabi ko na wala naman po kasi nagising. Saka hindi ko rin po alam, hindi na ako nakakain kasi hindi ko alam na break time. Tawanan lang sila, tawanan. So, nakapag-decision ako. Hindi naman ako umalis sa company. Kasi para sa first job ko yun eh. Kaya, tsaka mabait naman yung mga supervisor. Kaya ayokong mag-resign. So, sobrang, tiis-tiis lang ako, tiis-tiis. So, yung sumunod na gabi, napasok. Ganun pa rin yung mga ginagawa niya sa akin attitude. Ginawa ko ng break time, magpahinga lang ako. So, sige, nangaasar. Dumating ako sa point na napuno na ako. So, after sila nagbubunga sa akin sa pagtawa ng tawa, kasi siyempre, di ba ko naman attitude sa style ng trabaho. So, di ba nila, tawa na sila, tawa nito. Dumating sa point na hindi ko pinaya. Buwa ko na kaya. Binato ko talaga sa kanila. Pagkakamali ko lang. Nagtalsikan yung mga ginagawa namin. Hindi naman yung mga nasa table ko lang, yun yung mga nagtalsikan dahil dyan. Kasi kakailag nila sa pagbato ko na nag-ilag sila. Nagtalsikan yung ibang gawa. So dumating yung supervisor na ganun nangyari, nagkagulo. Pero inamin ko, kasalanan ko sa pagtalsikan ng mga product. Pero pinaliwanag ko kung dahil punong-puno na ako, sobrang buisit ko, diba? May mga time talaga na sobrang tahimik ka o natitiis sa sobrang mga ng mga kasama, makasatrabaho. Pero may mga time talaga sobrang hindi ko na kayang pag ayoko nang ganun. So, syempre nakaisang araw na ako kaya talagang tumanggi talaga ako pato sa kanila. So, dumating sa point na pinuntahan ko na mismo harap ang aking supervisor. Sabi ko, ilipat ako sa ibang area. Kasi iba yung area namin sa taas. May mga area sa taas, area sa baba, iba-ibang kwarto. So, nag-request ako sa supervisor na lipat ako. Kasi once na hindi ako nilipat, napapa-away talaga ako ng ganti. Nagantihan ko talaga hanggang labas. Sa sobrang musik ko, tiis ko. Sabi ko supervisor, ma'am, kung hindi nyo in-accept sa paglilipat, no choice na. Hindi ko na problema kung ako ng kaaway. Nilitis ko lang sarili. So dumating sa point na nagpaliwanag ng supervisor ko, nilipat na ako sa nilipat na ako ibang area. So after nun, hindi masaya ako kasi okay ako
kasi masaya lahat. Kasi halos lahat kami bago na. Pero at least, hindi naman ako nauna doon sa area na yun. Pero ang babait nila. So dumating sa point na may mga bago pang dumating na mga empleyado. Siyempre, naging isa kami grupo. Kaya medyo alam ko na mga diskarte. Kung paano magtrabaho, gumawa, paano kapag makasama. Dumating ako sa point na tinitingnan ko yung mga bago. So tinitingnan namin yun kasi nagkaroon ako ng isang grupo na ako. Parang naging ano kami. Ay, grupo medyo ano kami. Hindi tapangan din. Hindi naman tapangan. Para kami safe na kami sa sarili namin, hindi muna kami pwede na kami dalangian. Yabangin. Parang ganun kasi galing na ako dyan kaya hindi mo na maulit. So may mga bagong dumadating na mga company. May mga bagong dumarating na mga empleyado rin. Ganun din ang ginagawa ng iba. Ang ending, ako na yung grupo ko, ako, kino-cover namin yung mga bago. Pero ang inaano namin. Kaya ang pinakamasaya noon kasi naging marami kami grupo. Kaya napakasaya kasi kahit na bago lang siya, para na siyang matagal na magkakasama. Naging napakasaya kami. So, dumating din sa point na yung dati ko nakaaway na sa ibang area, nakikita na kami pag-break time. Gusto na uli ako makasama sa area niya. Kasi nga ganito ganyan, nag-sorry na sabi, huwag na. Oo, papatawarin kita. Pero once na magsama na ulit tayo kasi mahirap magkasama sa isang area na magka-plastikan. Okay lang na magpaka-hingi ng sorry at i-accept ang sorry. Pero huwag ka nang magkakasama tayo kasi ayoko magpag-plastikan. Ayun, dumating na point na, tuwan-tuwa na ako pa isang area na yan. Isang area, naging marami kami magkakatropa. Wala nang mabuli-buli. Kaya kami mismo ang naging basta binuli mo kami, ang kaaway mo. Tawag naman ng Diyos. Naging masaya naman. Kasi dumami ako kaibigan, dumami ako ng grupo, pag nagbabandingan kami. Kahit sobrang pagod ng ginagawa namin. Pero masaya kami. Oo, tandaan ko, dumami kami din. Oo, sobrang dami kahit mga lalaki, naging kaibigan namin na nakakabanding din namin sa labas, pagkatapos magtrabaho, banding-bandingan sa gala. Ganun kasi ang isang pakikipagtrabaho. Ganun talaga pakikipagsama pag sa mga company. Oo, medyo bago ka sa company na to. May mga makakasama ka mga natatanda na doon sa grupo na yun. Dapat, oo, makisama ka, magtanong, makinig. Pero once na puro lang yabang ang paggagawa nila, ikaw na mismo ang umilag. Ikaw na mismo magsabi din sa mga leader or sa supervisor para magkaroon agad ng sagot sa mga dapat mong gawing tama. Kasi mas mahirap na i-accept lang yung ginagawa sa'yo. Imbis na mag-enjoy ka, hindi ka mag-enjoy. Kasi kung ganyan makakasama mo. Kaya hanggang sa nagkaroon naman ako ng katrabaho, hanggang sa nagtrabaho ako ngayon sa huling trabaho ko, ganun naman ang ginawa ko. Oo, may mga nakasama din ako mga pero siyempre alam ko rin yung mga attitude. Kaya ang pinakamasaya talagang pag-aralan mo kung paano ka makisama kaysa makipagplastikan. Mahirap kasi magtrabaho. Oo, masaya kahit sobrang pagod ang trabaho mo, pero masaya yung ginagawa mo. Mas masaya na magtrabaho ng kahit sobrang pagod. Mga kasama mo sa buong paligid mo, masaya. Pare-pareho kayo, masaya. Tulong-tulungan, ganun. Chismisan. O, di ba nakakatawa yung mga na ganun talaga? Wag lang ang plastikan. Ayan ang iwasan mong makipag-plastikan. Napakahirap. Kahit na mag-open ka ng problema sa mga nakakasama mo. Oo, napayo, pero ibang payo ang ginagawa. Ganun. Hindi naman sa nagkakachismisa sila. Kasi accept nyo na yun mga ganun. Talagang natichismis talaga. Okay lang yung mga ganun. Wag lang yung plastikin muna. Okay ka ngayon, yung pala paglikod hindi. At least ngayon, yung iba kasi kahit na mag-ganun na kayo, magchismisan kayo, magchismis ka sa iba, pero kaibigan din niya yun. Basta matuto kang makiramdam kung paano makipagplastikan. Ayun ang pinakamahirap. Yung makipagplastikan. Kaya yan ang pinag-aralan ko talaga. Kaya dati nun, yung katrabaho ako, kahit makasama akong bago, mapalalaki o pababae, once na nakausap ko, sa unang tingin ko, malalaman naman agad kung pag-plastic mo. Yun lang, napacheck lang ako kasi ganun yung experience ko kung paano i-bully sa company. Kasi sa school naman, wala naman akong experience sa ganyan na bully. Never ako naging bully ng estudyante ako. Never naman ako naging bully. Sa company, oo. Kasi bago lang ako nun. Kaya yun lang, napacheck lang ako. Kaya mas makapagkaibigan sa company, yan lang din ang pag-aralan mo. At matuto ka rin kung paano rin ikaw ang maging leader sa isang grupo, paano ka umawak ng pakikipag-usap, mga ganun. Dami ko na rin kaibigan yan dahil sa kakachismis